Sino magpe-pray? Kuya Pipes? Sige, let's pray. Loving Father, we are so thankful that you put this joy into our hearts Amen. to study your word through the prompting of the Holy Spirit. Without who we may possibly be doing something that perhaps may be against your will. But this is your desire for us, dear Father, to study so that we may be drawn closer unto thee. Amen. Father, make this study fruitful such that the lessons we will learn will transform us closer, even closer to Jesus. That as we grow in grace and in the love and knowledge of our Lord Jesus Christ, it will be our earnest desire to share Him who died for us, so that they too may experience the peace that surpasses all knowledge and understanding, the joy of salvation which we alone have in Christ. Thank you for answering our prayers and be with each and everyone as we partake the bread of life. We humbly pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, magandang umaga dyan sa Pilipinas. Magandang gabi dito sa East Coast. Purihin ang Panginoon. Ito naman ay parang nagka-invitan lang na mag-study tayo ngayon kasi doon nga sa post sa Facebook kung yung fundamental beliefs, 27, 28 fundamental beliefs ay gospel. Sa unang-una na gusto kong ipaabot sa atin na for more than 2,000 years na, Christian in general, bumagsak tayo talaga sa pag-demonstrate sa buhay natin ng gospel because the gospel is the power of God, preaching the word of God, not in word, but in power demonstration. Most of the time, yung presentation natin, puro head knowledge, kulang sa demonstration sa buhay. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to all nations. So, doon tayo kinapos. So, let's humble ourselves, no? Magpakumbaba tayo na nag-failure tayo sa pag-demonstrate ng gospel. More on, karamihan, malungkot nga kasi ang approach natin masyado, more on debate to prove that we are correct. Rather than understanding that we are all growing in grace, iba-iba yung pananaw natin, iba-iba yung spiritual level natin sa ating paglakad at pamumuhay bilang Kristiyano. So ngayon, yung naging issue kanina doon kung ang 28 fundamental belief ay gospel, i-define muna natin yung gospel bago natin pag-aralan yung fundamental belief. Kaya lang, doon sa ating 28 fundamental belief, kasama yung gospel doon, although kulang kasi nag-umpisa siya doon sa life, death, and resurrection of Jesus Christ. So Christ cannot live a perfect life. He will never ever die, even die, I mean, or be resurrected without starting at the main point of qualifying him to be our representative, Goel. So mag-uumpisa talaga yung gospel doon sa birth. Kaya pwede natin basahin Luke chapter 2 verse 10, kaya kung sino mga ready sa Bible natin diyan. Umpisa pa lang sa birth ni Jesus Christ, yun ang good news kaagad yun. Hindi na tayo mag-aaral ng mga iba-ebanggelyon kasi totoo naman yung ebanggelyon, yung origin ng gospel good news. Luke chapter 2 verse 10. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Yan. Alalahanan natin na si Luke, siya yung hindi hindi siya Hudyo. So ang presentation niya kay Jesus, makikita mo laging all people, inclusive siya. Kasama niya, pinapartner niya yung babae, lalaki, makasalanan, tapos mga pariseyo, yung tingin nila sa sarili nila qualified for heaven in and of themselves. So laging babae, lalaki, Matanda. makasalanan, hindi makasalanan. So dito, present niya si Jesus
na nakita ng mga disciples, takot na takot yung disciples eh. Yung fear doon, yung mega fear, talagang sobrang takot nila. Sabi ng angel sa kanila, huwag kayong matakot kasi may ibibigay ako sa inyo na mabuting balita na may dalang kagalakan para sa lahat ng tao. So ang iniisip ng mga shepherds noon, siguro birthday ni Augusto Cesar kasi yun pag may birthday, merong music, merong party. Pero in specific ng angel that the day, this is the day that in the city of David, which is Christ the Lord. So nabuhay si Jesus. At the beginning, sa ministry ni Jesus, mag-uumpisa siya doon when God was made flesh and dwelt amongst us. So mag-uumpisa siya sa birth. Tapos yung perfect life niya, hindi siya nagkasala, yun ang doon niya nakamit ang righteous requirement ng kautusan. Pero hindi sapat yan magligtas sa atin. Kinakailangan yung kanyang pagkatao na kanyang tinaglay sa kanyang sarili at the incarnation, kinakailangan hatulan doon sa cross. At alam naman natin yung cross, hindi lang yung piece of wood, kung hindi yung katotohanan ng cross that God condemned sin in the flesh by Christ hanging on the cross, on the tree. He was hung on the tree. Yun ang sa Jewish perspective ng kamatayan ni Kristo. Tapos, yung glorious resurrection ni Jesus Christ. Pwede pabasa, Kuya Pipes, ng 1 Corinthians chapter 15, 1 to 4. 15, Oo. 1 to 4, no? Oo. Tagalog this time, ha. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Mm. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So, kung sa English babasahin niya the gospel, hindi siya a gospel. Kasi kanina sa comment, may nag-comment doon na kung ang gospel ay mabuting balita at mabuti, so lahat ng bagay na mabuti, gospel. So these two specific yung ating pag-aaralan tungkol kasi para ma-differentiate natin at hindi tayo ma-confuse. At the same time, siguro mag-ingat din tayo sa ating mga approach na dapat maging redemptive sa halip na offensive na although maganda mag-create ng mag-isip yung tao, pero ingatan natin na ang isipin nila para sa patungo papunta sa pag-ibig sa katwiran ni Kristo rather than magiging mapait o parang ilag sila sa gospel, no? So by the grace of God. So the gospel, the everlasting gospel, umpisa tayo doon sa everlasting gospel kasi yan ang commission ni Lord sa atin eh. So it was planned and initiated by God before the foundation of the world. Alam naman natin then that God accepted us, God called us in Jesus Christ before the foundation of the world, no? Kung kung mababasa natin o nandiyan yan sa Ephesians chapter 1 verse 4, pinag-aralan natin yan third quarter last week sa Ephesians, Ephesians chapter 4 verse 1. Tapos pwedeng pabasa ng Second One, Timothy chapter 1 one verse verse, 2 Timothy, 1 verse 9. who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Oh. So meron ng panukala ang Panginoon sa atin bago pa itinatag ang sanlibutan o bago pa nag-umpisa ang buhay dito sa sanlibutan. Meron ng panukala ang Panginoon. Lagi kong ini-illustrate ito, Brother Ariel, di ba? In-illustrate ko ito doon last Sabbath na
Pag magtayo ng shopping mall, yung mga engineer, meron talaga yung kasamang backup generator in case ng brownout. Pero yung mga engineer na yon, hindi sila ang cause or responsible ng brownout. May mga pangyayari kasi. So ang Panginoon, alam niya napapasok ang kasalanan, but he was not responsible for that. So meron kaagad siyang panukala. Kasi ang nature ng Panginoon, siya as agape, as love, prone for attack, prone for rebellion. Kaya nga ang tanong ng mga tao, kung perfect ang Panginoon at mahal niya tayo, bakit niya pinahintulutan? Kasi yun ang nature niya eh. Pwede talaga siyang isabak sa atake. Kasi ganun, tapos basahin mo yung Romans chapter 1 kung paano mag-react ang Panginoon sa kasalanan. Passive ang kanyang galit. Kung paano natin pinipresent ang Panginoon, lalo na sa Revelation. Ewan ko dyan sa inyo, sikat sa Pilipinas, lalo na sa Tagalog dyan, Pastor Joel, yung punong-puno ng galit, may kanta dyan, na parang punong-puno ang Diyos ng galit, tapos ibubuhos. So, ang dating laging parang pananakot. So, panahon na ito mga kapatid na restoration ng gospel. The gospel is actually the love of God. Ano? And that is Jesus Christ. God prepared or planned and initiated before the foundation of the world. Ngayon, nangyari na nga yung alam ng Panginoon na mangyayari, pumasok dito sa sanlibutan. Sa unang tagpo pa lang at unang pasok ng kasalanan, ipinangako na kaagad ng Panginoon kay Satanas mismo. Doon sa ahas na ginamit ni Satanas. Genesis chapter 3 verse 15, siguro alam na natin yan. Yung pangako na yan, na yung binhi ng babae, yun ang dudurog sa ulo ni Satanas, natupad na yan doon sa banal na kasaysayan ng ating Panginoon. Ano? So doon natupad yung tinatawag natin na gospel. Gospel or salvation in Jesus Christ. Doon sa gospel na yan, sa birth, life, death, and resurrection ni Jesus Christ, diyan ipinahayag ng Panginoon ng kanyang righteousness. Pwede pa basa ng ano? Romans chapter 1 verses 16 and 17. Alam na natin to pero mas magandang ulitin natin. Romans chapter 16 verse 17. 1, 16 and 17. Oh, iba Brother naman. Neil, welcome. Hello Naka-record. po. Nalito Naka-record ko. naman ito kaya yung mga una natin. Oh, halos kaumpisa lang. Mukhang galing ka pa sa ilog ah. Then nag ako sa baon ng anak ko. Ah, okay, okay. Oo. Kala ko nag pa kayo dun sa masarap na ilog eh. Hindi, Go ahead, hindi. Kuya Pipes. Romans 1, 16 and 17. Ah, For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just hmm. as it is written, the righteous will live by faith. Saan galing yan? The righteous shall live by faith. Habakkuk 2:4, di ba? Hmm. So ngayon, tinan mo dyan, hindi daw ikinahihiya ni Pablo kasi yan lang ang iglesia na hindi niya napuntahan. Gustong-gusto niya pumunta. Pero hindi siya nakapunta. So ngayon, at the time, Rome ang world superpower. Pero kahit ano pang superpower mula sa Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, lahat sila, pag inabot sila ng kamatayan, patay talaga sila. Ito lang ang kapangyarihan, yung gospel, dunamis, dynamite, ang original niyan. Ito yung power ng Panginoon. Yan yung dinamita ng Panginoon na pag pinasabog yan, patay tayo sa sarili at buhay tayo kay Kristo. Amen. So yun ang sinasabi niya, hindi ko kinahiya kasi lahat patay eh. Ito lang ang magbibigay ng kamatayan dahil hindi pwedeng God cannot allow sin, God cannot immortalize sin. Kailangan sugpuin niya yung kasalanan na nagdadala ng kamatayan. So ngayon, yun ay magiging effective doon sa mga tumanggap. Pero yung gospel na yan, para sa lahat ng tao, para sa lahat ng generations. Yung efficiency ng gospel magiging effective sa buhay ng tao
Kasi involved tayo dyan eh. At that time na narinig natin yung gospel at tinanggap natin. No? Doon sa verse 17, sinabi niya, in it, yung it dyan, doon sa gospel na yon, yun ang katwiran ng Diyos pinahayag. The righteousness of God revealed. Saan mag-uumpisa ang pagpapahayag? Sa pananampalataya. At saan matatapos? Sa pananampalataya. Meaning, hindi siya tangible sa naked eye tsaka sa five senses ng tao. Pero it's reality. Parang gravity, hindi siya tangible, hindi natin makita, hindi natin ma-feel. Pero nandyan, kasi nga nandito tayo eh. Hindi tayo lumulutang. So reality talaga yung gospel, the power of God unto salvation to everyone that believe. In it is the righteousness of God revealed. Tapos pag pumunta ka naman ng tawag nito, ng chapter 3 verse 21, sinasabi naman niya doon na itong gospel na to was witnessed by the law and the prophets. So kaya sinabi ni Jesus na I did not come to destroy the law and the prophets, I come to fulfill. So ibig sabihin lahat ng mga nasusulat doon sa Old Testament mula sa sulat ni Moses, papunta sa mga prophets, papunta ng mga Psalms, in-explain niya yan doon sa Luke chapter 24 verses 44 to 45. So yung gospel mga kapatid, ulitin ko, nakakahiya talaga tayo ng mga Kristiyano kasi we fail to demonstrate the power of the gospel sa buhay natin. More on argument tayo kung sinong may tamang idea. It's time for us na magrepent na tayo sa ating mga magagaling na natakbo ng utak natin. It's time for us to demonstrate the gospel na itong pag-ibig ng Panginoon ay nagpe-penetrate kahit doon sa sa nagdi-disagree. Basahin nga natin yung Kuya Pipes. 2 Timothy chapter 2, 23 to 25. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Mm. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, lead them to a knowledge of the truth. Yan. So, kailangan kahit doon sa mga kumukontra, mahinahon tayo, matyaga tayo magturo. Kasi kung minsan, malungkot talaga mga kapatid na engage tayo sa debate. Tapos, syempre, maraming nanonood. Lalo, halimbawa, ako sa Adventist, tapos ang tinatawag natin na, anong tawag yan? Faith defender? Apologist? Faith defender, ano? Yan ang uso dyan sa YouTube ngayon. Siyempre, pag panalo yung kasama natin doon, parang tuwang-tuwa tayo. Tapos pag nalamangan naman ng mga punto, kasi ang debate kasi palamangan ng punto yan kung sinong tama ang logic eh. Pero isa sa mga punto na gusto kong ipaabot mga kapatid, gospel is not human philosophy or human logic or anything that is from human. The gospel is God's ang tawag nito, property, and it is spiritual. So yung natural mind, hindi pwedeng matanggap yan, hindi maunawaan kasi it is a revelation from God. So kung tayo ay magpakumbaba, doon natin maunawaan at ma-experience yung gospel. So the gospel is the power of God unto salvation. The gospel is the birth, life, death, and resurrection of Jesus Christ. Ngayon, kung papasok tayo doon sa 28 fundamental beliefs, magkahalo yon. Wag na nating i-put down kasi guidelines yan sa atin as a denomination, hindi natin matatanggihan yan. Lahat ng mga tao, under tayo, sa loob tayo ng denomination, ano? So meron talagang mga guidelines yan kung ano ang mga pinapaniwalaan natin. Although hindi siguro siya tumama ng arrangement, halo-halo yung Father, Son, and Holy Spirit, tapos
pasok yung life, death, and resurrection ni Jesus Christ. Pero pag binasa natin yung pattern, babasa tayo ng dalawang Bible verses. Unahin natin yung Titus chapter 2 verses 11 to 13, Kuya Pipes. Pwede rin kayo magbasa kung sinong available. Eleven to 13. Natatawa ko. Yung Scorpions. Scorpions ni Badariel eh. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Yan, sandali lang ha. Yung grace of God appeared to all people. So involved ang lahat ng tao. Diyan. Pagdating dito sa verse 12, ito na yung Christian experience. Tuloy ko ya Pipes. Palitan ko yung translation. Offer lang dito kasi. Hmm. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, Yan. instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and godly in the present age. Yeah. Ngayon, Looking, sandali lang. Huwag muna, dandan lang ako excited. So 12 muna. Yung mga unbelievers na mga kasama natin, mga kaibigan, kakilala, sabihin natin na keep the Sabbath, huwag kayong kakain ng baboy. Gagawin kaya nila yon? Siyempre hindi. Kasi hindi pa nila alam si Jesus eh. Oh. So yung Christian living, holy living, sanctification, may experience lang yan doon sa tumanggap na ng gospel. Kaya kung mailagay natin yung presentation natin sa gospel, fruits of the gospel or Christian living or sanctification. Oh, so pag tumanggap na sila, mag-uumpisa sila as babes in Christ. We are growing in Christ. Kaya dito sa head knowledge natin about the word of God, the Bible, the gospel, maiwasan natin yung mga debate kasi iba-iba yung stages ng growth natin eh. 'Di ba? So kaya hindi pwedeng hanapan natin yung ibang tao. Ituro talaga natin si Jesus, his love, his righteousness, his justice. Oh, pag tinanggap siya ng tao at nabaptized, yan na yung una natin ano? Yung verse 11 para sa lahat ng tao. Yung verse 12 para dun sa tumanggap. Yung verse 13, kaya pipes, Titus 3:13. looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Hmm. Jesus. Yan. Sino lang ang mag-i-enjoy doon sa second coming ni Jesus? Yung nanatili sa pananampalataya. Di ba? Kaya nga, tingnan nyo ito mga kapatid. Nung sinabi ni Jesus na God is the God of the living, sinabi niya na God is the God of the living, He's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Paano siya maging God of the living? Tapos dinescribe si Abraham, Isaac, and Jacob. Ay patay na yung tatlo. Dinidiscuss ni Jesus doon, yung pananampalataya ni Abraham na hope against hope. Kahit imposible sa kanya, tinanggap niya na totoo ang salita ng Panginoon. Yung Isaac, sa imposibleng edad ni Sarah at ni Abraham na magkakaanak pa sila, inubos muna ng Panginoon ang lahat ng energy ng flesh to produce Isaac. Kaya meaning na Isaac born from above. So hindi siya bunga ng flesh. Kaya ginamit din niya ni Pablo sa Galatians chapter 4 na magkahiwalay yung anak ng surrogate mother tsaka si Sarah, hindi magmamana talaga yung sa ibang babae. So ano naman yung Jacob? Ang Jacob, dinidiscuss naman ni Jesus na ang pananampalatayang makalahutay hantod sa katapusan. So maganda yung binigyan ni Jesus, the God is the God of Abraham, not of the dead, but the living, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yung characteristics ng kanilang experience at pananampalataya sa Diyos. Ano? So yan ang gospel mga kapatid. Pero doon sa 28 fundamental beliefs, hindi siya nagka-arrange ng
ng tama. Kaya nga dati 27. Actually, hindi naman yan 27 nung una. Nag-27 na lang yan nung 80s. Tapos, nung 2005, naging 28 na. Ano na yung ika-28 na dinagdag doon? Yung Fundamental 11, Growing in Christ. Ngayon, as a church, as an Adventist, na meron tayong fundamental belief number 11, Growing in Christ, ito yun na yung time na we have to adjust sa bawat isa kasi we are growing all in the knowledge ni Jesus Christ. Okay? So the gospel or everlasting gospel, planned and initiated by God before the foundation of the world, promised right after pinangako ng Panginoon doon mismo sa pagkahulog ng tao sa kasalanan at natupad sa banal na kasaysayan ng ating Panginoong Hesus. By His birth, hindi siya nagligtas, pero nag-qualify kay Jesus na ating representative, Goel. He was made man, He was made like His brethren. By His perfect life, siya yung ating naging righteousness. Ano? Not even by a thought. So na-meet niya yung righteous demand ng law. Yung kanyang kamatayan, binayaran niyang kasalanan, pinatay niyang kasalanan, kasama tayong namatay doon sa kasalanan na yon, kasama ang kamatayan, pinatay doon sa cross. Sana maintindihan natin ito, no? Kamatayan mismo, He condemned sin in the flesh. He put us to death. He annihilated death doon sa cross. Tapos, ang bayad niyan, ang proof na tayo ay fully paid doon sa glorious resurrection ni Jesus Christ. Kahit yung priestly ministry ni Jesus sa langit, hindi yan nagdadagdag ng ating kaligtasan. Nagpapatunay lang yan na iniligtas niya na tayo kaya meron tayong defender natin siya. Tingnan niyo yung Romans chapter 8. Nag-uumpisa doon. Sinong hahatol sa atin? Sinong pwedeng lumaban sa atin? 'Di ba? Oh, so 'yun lang ang gospel, although hindi tama yung arrangement doon sa ating fundamental beliefs, pero ang gospel is the birth, life, death and resurrection of Jesus Christ. Pag tinanggap na ng tao 'yan, doon siya mag-uumpisa ng kanyang growing in grace or sanctification, holy living. Sa Bisaya, magkinabuhig, pagkamatarong, pagkabalaan through the indwelling of the Holy Spirit. Hindi yun magdadagdag sa ating kaligtasan yung Christian living. Yan ay magde-demonstrate lang. Kaya lang ang demonstration yan, limited. Kasi nga, growing in Christ tayo eh. In every stage of our Christian life, laging perfect yan, kagaya ng tanim. No? Yung tanim, kahit maliit pa lang, mag-uumpisa yan sa buto. Ito, perfect na buto na ito, tinanim ko. Oh. Tapos mababasag yung shell, uusbong magge-germinate yung tanim na nandoon sa loob. Magge-germinate. Tapos paglaki niya na, tutubo siya. Pagtubo niya, palaki siya ng palaki. So in every stage ng kanyang buhay ng tanim na yan, perfect. Oo. Sa atin na nakakaunawa, parang hindi eh. May mga failure. Pero pag tinignan natin si Jesus, we are all perfect in Christ Jesus. Sa ating experience, sa ating knowledge, hindi tayo. So any comment about the gospel, mga kapatid? Non-related sa gospel, dalawa. Pero Medyo mahina, Alawen. non, related to Christ but not all related to gospel, may ikon ako, dalawa. Di ba kung tinin natin, si Christ ay purong tao talaga, di ba? Pero yung rank position niya, Diyos pa rin sa langit sa kwan. Kaya nagkaroon siya ng power to heal because he was filled by the Holy Spirit and through faith of sa ama niya. At saka importance ng good works sa obedience is not for our para sa kaligtasan natin, pero para makita ng ibang tao na ang power ni Jesus Christ ay effective kasi si ganito na nabago dahil ni Kristo. Yan ang importance na nakita niya, uy, powerful pa rin yung ganun pala ka, para mahingkayat sila na lalo sila magkaroon ng faith in Jesus Christ at lalapit sa Kristo kasi nakita niya si example si Juan na dating kriminal ay nagbago. Kaya yan ang purpose din ng obedience sa good works, pero hindi sa kaligtasan, kundi the more i-promote sa Kristo at lalapit sa Kristo at hikayat sa Kristo na meron palang pag-asa na magbago ang tao,
at makapangyarihan ang kuha ni Kristo. Yun lang po. Amen. Thank you, Brother Lowen. Tama talaga yan. Basahin natin yung Sermon on the Mount, Matthew 5:16. Kung sino, Kuya Pipes? Ang purpose ng ating good works. Yung isa, Matthew 5:16. Yung isa, 1 Corinthians 10:31. Let Kung your anong light so purpose. shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So yung good works natin is not to add salvation na ginawa na ni Kristo sa atin, but to glorify, meaning people will see in us the character of God. Ganon din yung ginagamit natin sa health lecture, pero hindi yung sa health lecture lang. Yan ay sa pamumuhay bilang Kristiyano, that whatever we eat, we drink, whatever we do it all for the glory of God. So yan ang purpose niyan. Wala na tayong pwedeng idagdag, wala tayong pwedeng mai-contribute sa ating salvation doon sa gospel ni Jesus, na si Jesus mismo yung gospel. Any more comment or tanong, or question or reflections? Tanong to, Pastor, paano natin i-preach sa kanila yung gospel na ang gospel is uh, birth, life, and death and resurrection of Jesus, na yung tinuturo ng big church, I mean, yung mga nakakataas sa atin, tinuturo nila na ang 28 fundamental belief is gospel. So, paano natin yan yung ipaintindi sa kanila? Sa experience ko, kasi siyempre mula pa ng 2004 i-invite ako, yan alam niya ni Kuya Piper. Pag in-invite ako ng mga evangelism diyan, ang inuuna ko yung 4 na presentation, yung universal sin problem, na para maka-believers or non-believers maka-connect, maka-relate sila. Na kagaya niyan, may sementeryo ba dito sa inyo? Meron. May hospital ba? Meron. Kala ko sa Amerika lang ang may hospital o sa Masbate. Meron pala. So diyan natin makikita yung yung pare-pareho pala tayo ng level. Sino dito umiinom ng tubig? Mga ganon. So mag-uumpisa ka, tapos ang ending ng tao, kamatayan. Bakit may kamatayan? Pasok yung tinatawag na universal sin problem. Pumasok yung kasalanan dito sa mundo. No? Yan ang first night ko. Second night, love of God. Yun ang foundation ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Yan. Tapos pagka third night, papasok na yung two Adams. Kung ano tayo kay Adam by creation, ano naman tayo kay Jesus by redemption. Oo. Pagkatapos ng dalawang yan, pasok na yung message ng justification by faith. Paano natin ma-experience yun? Ika-fifth night, doon ko i-share yung truth ng baptism. So pagkatapos niyan, sa preaching ko gabi-gabi, pinapa-agree ko kung mag-agree sila na totoo na makasalanan tayo from head to toe. Tayo, kung agree kayo, magpipray tayo. Pasalamat tayo sa Panginoon na sa kabila ng gusto ganyan. So pag natapos na yung 4 na yan, doon ko palang ipapasok muna yung ini-invite tayo ni Lord ngayon ng pag-cross sa new birth experience. So pagkatapos niyan bigyan ko kayo ng series paano natin i-approach ito. Kasi actually nung pine-present ko yan noon, ang mga district pastor naninibago, baka hindi Adventist ito kasi ngayon lang nila narinig back. Biro mo pag ika-fifth night baptism agad. Usually ang ating baptism ika 13th night, yung pagkatapos ng 2 weeks tapos mag-a-appeal. Kasi sinasabi ko sa mga layman, sa mga elders at sa district pastor na sa experience natin, marami tayong na-produce na baptism, ang bunga nun, puro backsliders. Siguro 1% or 5% merong mananatili, magiging co-worker, pero hindi siya effective. Kasi nauuna yung word of God, prophecy, na darating. Yung second coming ni Jesus, hindi ma-appreciate yun ng unbeliever eh. So yun, at least experience ko, Brad Remuel, unahin talaga natin. Pero wag na nating i-ano sa mga tao na, oy, mali yung tinuturo natin kasi doon ka agad tayo sa mga... Pag ganyan natin, magpo-produce tayo ng kontra.
So maganda niyan, mag-produce tayo ng message kung ano yung message ng gospel. Tapos wag na natin sabihin na mali yung turo nila. Basta kung ano yung na-prepare natin na message, yun na lang. Isang experience pa, no? Doon sa Manila Central, in-invite din ako doon, tsaka Manila Center. Yan din yung mga presentation ko. Doon sa Manila Center, nag-testimony yung isang deacon pagkatapos ng presentation ng 10 nights. First 3 nights, yun ang iniisip niya, duda ko, offshoot ito. Hanggang dahan-dahan sa gabi-gabi, nakikita nila yung mga presentation. Kasi mahirap nga isang presentation lang eh. So, dapat talaga series. At the end, na-realize nila na tama. Pala kasi meron tayong Bible. Tapos just in case may mga tanong sila, bakit hindi nagagamit ng Ellen White? Bigyan mo sila ng Ellen White. Anong sabi ni Ellen White? The three angels' message is righteousness by faith, in verity, justification by faith. Oo. So, doon na. Pero laging ang approach natin, laging redemptive, hindi offensive or argumentative. Kasi pag mag-umpisa tayo ng, yung parang magcha-challenge tayo, syempre yung mga elder, mga pastor, poprotektahan yan. Lalo na pag hindi tayo kilala, poprotektahan nila yung iniisip nila baka iba ito. Pero so, by the grace of God, yan ang ginagawa natin. So yung mga tumanggap kay Lord, mas marami ang nanatili sa simbahan kasi i-love sila kay Lord. Mm. So wag na natin wag na natin kasi yan na yung naging pattern ng church natin eh. Mahirap na gibain yan. Para yung mga Sunday keeper, mahirap sabihin sa kanila na Sabat, maliban lang kung interesado sila nagsisearch and through the working of the Holy Spirit, doon sila masabi, "Hoy, naku, matagal ako dito nagbinggo, pero ngayon, salamat sa Panginoon." Ganyan din tayo as a church. Ano na tayo nalulung na tayo sa ganung pattern. Siyempre, yung mga evangelist natin, yan, ganun ang approach. Yung mga Bible workers natin, kokopya ng mga materials ng mga speakers na invite, yun din ang isi-share nila. Hanggang lumaki na hanggang naging pattern na. Kaya, salamat lang tayo sa Panginoon, hindi tayo aalis sa simbahan. Ang approach lang natin ang mag-iiba. May tanong ako. Oh, go ahead, go ahead. Oo. Yun ba ang ginawa ni Jesus? Hindi ba kinontra ni Jesus yung mga Pharisees and Sadducees? Kagaya ng sinasabi niyo, wag nang kontrahin yung mga leader. Ganun ba ang ginawa ni Jesus? Pakiulit, Pastor. Si Jesus ba, hindi niya kinontra yung mga leader ng religion nila? Kinontra? Oo. Kasi sabi mo, Hindi. wag nang kontrahin yung mga leader eh. Di ba? So, Hindi ganun niya ba ang ginawa ni kinontra. Jesus? Oo. Kino-correct niya. Kasi ang approach ni Jesus, redemptive eh. Kino-correct niya yung ang Oo, practice okay. ng mga kino-correct niya, hindi siya nagko-contradict. So, Hindi how do niya you correct? Paano mo i-correct? sinasabi niya na kayo ganito ang tinuro sa inyo pero sinasabi ko sa inyo. Yun nga, tinawag pa niya brood of vipers, di ba? Oh, in a sense, tinawag niya ng ganon kasi nga yung condition ng mind nila sa message na binibigay ni Jesus. Yun ang sinasabi niya. Kagaya niyan, mas mabigat yung sinabi niya sa John 8:44. Kayo ay sa tatay niyong diablo. Kung i-interpret lang natin yun ng human mind natin, ano ba to si Jesus? Bakit sinabihan niyang anak ng diablo? Nasa context yung sinasabi niya kayong mga anak ng diablo, gagawin niyo ang kagustuhan ng inyong ama, yung in a sense na papatayin nila si Jesus. Pero hindi Kasi, ba yung pagsasabi na the 28 fundamental beliefs is not the gospel, hindi ba correction lang yun? correction. Yeah. Oh. Pero ang problema kasi dyan sa fundamental belief, pag in-approach natin sila ng parang argumentative o parang i-present natin na tayo ang tama tapos mali sila, magiging defensive kaagad yung spirit eh. Pero pag pag dinala natin sila sa love of God, yung ang hihimok sa kanila yung spirit of love, tsaka nandiyan yung spirit, mas ma-open yung mind nila. Kagaya niyan, itong pinipresent natin, pag present natin ito diretso sa mga hindi natin kakilala, walang tatanggap sa atin sa church. Pero pag in-approach natin sila about the love of God, the saving grace of Christ, tapos ganito pala, saka marami tayong material sa Bible tsaka Spirit of Prophecy, nagpipick up sila. Kaya kahit
ang approach natin ay iba sa approach nila, tinatanggap pa rin nila. Kuya Pipes, may sasabihin ka. Thank you, Pastor Joel. Go Maganda ahead. yung observation ni Pastor Joel, pero kung mapapansin mo, hindi rin nagtapos dun sa mga parang at at the surface, parang yung pag-rebuke ni Jesus Christ, parang pinagagalitan niya talaga to the point na yung kanyang ah, nagiging Talanda. representation, yung galit niya parang hindi righteous, ano? Pero kung itutuloy mo yung pagbasa doon sa Matthew 23 verse 37, Jerusalem, Jerusalem, di ba? How often, basahin natin. Okay. Pagkatapos mo, Kuya Pipes, si Brother Neil. Mas gusto pong Neil ang tawag sa'yo, Brother Emuel? Yan yung ano, No, yung sinabi ni Juan ni Pastor kanina, Matthew 23:33, you Ah. serpents, you brood of vipers, how will you escape the sentence of hell? Therefore, behold, I am sending you prophets and wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify. Prophetic ang dating ni Jesus Christ ito. And some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city, so that upon you may fall the guilt of all the righteous bloodshed on earth, from the blood of righteous, and so on and so forth. Tapos, hindi nagtapos yun doon. Ito yung pinaka-importante sa statement niya. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, but you were unwilling. Itong pronouncement ni Jesus Christ na ito, gumuguhit siguro dito yung luha niya eh. Kasi hindi niya naman gusto ng talagang murahin yung mga tao siguro doon, kundi Hindi yun. hindi. Yung galit niya, righteous judgment talaga. Na wala tayo nun kasi una, hindi tayo, makasalanan tayo eh. Mas madali para sa atin yung ah, magpadala magpadala tayo sa galit natin, di ba? Hmm. Pero kay Jesus Christ, iba. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings. Di ba? So Oo. siguro, learning process through the Holy Spirit, Basahin mo ganun, sa chapter 19, Kuya Pipes. Luke ganun. chapter 19, Luke 19, 41. 41. sige, basa. When he approached Jerusalem, he saw the city and wept over it, saying, if you had known in this day, even you, the things which make for peace, but now they have been hidden from your eyes. For the days will come upon you when your enemies will throw up a barricade against you and surround you and hem you in on every side, Yan. and they will level you to the ground and your children within you, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not recognize the time of your visitation. Oo. Umiyak si Jesus Christ, ano? Umiyak siya. Oo. Pwede pakibaba ng kamay, Kuya Pipes? Baka ma-confuse tayo. Tapos si Brother Neil, tapos si Brother Lowen. okay lang ba ang boses ko hindi Sound? putol-putol? Okay, okay. Okay lang. Hindi putol-putol yung boses ko. Hindi, tuloy-tuloy. Okay. Hindi. Kasi sa ngayon po ako sa sinabi mo kanina, Pastor, na doon sa pag-present natin ng truth, kailangan talaga yung mauna yung gospel. Pero pag doon kasi sa mga kasamahan natin sa pananampalataya na,
dito sa church. For example, bibigyan kita ng example dito sa nangyari dito sa amin. Yung may 70 Adventist ito. Alam na to ni Pastor Joel at saka si Luico at saka si Rituya. Isa sa kasama namin dito sa church. Buong church sila. Yung center of yung message nila ay about sa love of Christ. Talaga about righteousness by faith. Pero ang nangyari kasi ano, na-issuehan sila na offshoot tapos ano, hiniwalay sila sa conference. Hindi na sila pinapagamit ng pangalan na Seventh-day Adventist. Dahil lang doon sa yung message nila about love, about righteousness by faith, about character of Christ. So, parang para sa akin, yung sinasabi mo na, yes, sangayon pa ako doon. Doon sa hindi pa yung hindi pa 70 Adventist. Pero pag naging 70 Adventist ka na, dito mo i-preach sa loob, parang mahirap kasi magiging offshoot ka sa mata nila. No? Like sa yung sinasabi ko ni si Sir Jong Humin, mismo ang conference dito sa NCMC. Parang ginawa silang offshoot. Hindi na sila pinapagamit ng pangalan ng Seventh-day Adventist. So, I don't know kung ano po yung comment mo dyan. Alam to ni Rituya, ni Luico at saka ni Pastor Joel kasi na-meet ko in person at the same time nag-Zoom din kami nila ni Sir Jong. May tanong ako. Doon nung tinanggal sila na hindi na sila gagamit, patuloy pa rin sila sa pananampalataya. Yes po, patuloy pa rin sila. Yan, yan. Actually, nakikilala sila sa hindi pa mga Seventh Adventist na totoo sila Seventh Adventist. Pero dito sa loob, nakilala sila bilang offshoot. Oo. Pero hindi na sila under sa 70 Adventist na logo at I mean na pangalan dahil pinatatanggal ang pangalan nila from conference. Basta ang Ah, importante doon, yung message nila pareho. yes Kagaya po, sa, yes po. Yes oh, po, wala pong pero mas pinalalaki nila yung love of Christ at saka character of Christ at saka righteousness by faith. Yun yung pinakamalaki talaga nila na message. basta wag lang sila mag-retaliate na kalabanin natin. Basta tuloy-tuloy lang kung ano yung nandun na sa kanila. Kagaya sa akin, nung una sa Masbate, kasi taga Masbate ako eh. Di nandito ako sa Amerika. Pag preach ko doon, duda yung mga elders kasi galing nga ako sa Amerika eh. Tapos yung approach ko iba. Pero sabi ko, pakinggan nyo, pag-aralan nyo. So pinapakinggan nila, pinag-aaralan, nandun yung pastor. So tanggap pa rin nila. Kasi walang, hindi aatakin, basta hindi lang tayo mang-atake ng kung anong mali nila. Let the truth, the word of God na siya mag-reveal. Kaya nga tinatanong ko kung nagpatuloy sila. Kung nagpatuloy lang sila in the spirit of love, righteousness of Christ, kahit na sila hindi i-level doon sa Adventist kasi at the end of the day, wala namang Adventist o kung ano eh. Believers, non-believers have the seal of God and the mark of the beast. Those who build their faith in the sand and in the rock. So ganun lang ang magiging issue. Medyo malungkot lang yan kaya kasi love mo yung church pero pag tinanggal ka kaya lang mas importante yung love natin si Jesus. So ano lang, tuloy lang yung ginagawa nila. Kaya dagdag ko lang, kaya ang ginagawa ko dito sa church namin, dito mismo kung saan ako nasasakupan, sinasabihan ko na ang Trinitarian belief ay hindi gospel. So, sinasabihan ko sila kung ano po yung gospel and Hmm. then pagkatapos binibigyan ko sila ng ah, proof from text from the Bible. Naintindihan nila. Hmm. So, ngayon kahit kahit yung sabihin ko na ito yung hindi yan gospel, hindi sila parang against sa akin kasi Oo. naintindihan nila para sa akin nagdidepende lang yan siguro sa no? Hmm. Nagdidepende yan sa approach mo. Kahit sabihan mo sila na ang 28 fundamental belief, hindi yan gospel. Oo, hindi yan gospel. Pero pag may proof ka from the Bible, kaya ang ginagawa ko, nangungulik ako ng mga ah,
yung mga Tutorial. sinasabi ng mga pastor na katulad yung video ni Pastor Joel Maso na yung isang nag-preach siya sa 1,000 missionary. Si pastor, nakalimutan ko yung pangalan. So, pinapakita ko sa kanila. So, at saka yung ibang mga pastor, so naintindihan nila. So, yun yung yung dito sa church namin, yung paningin nila sa akin, hindi talaga ako offshoot, nagsasabi lang ako ng totoo. Right. Kaya, oo. Kaya para sa akin, nagdidepende lang siguro yan sa approach ng isang tao. Mm. Kahit sabihan pa sila na, hindi fundamental belief. Basta may proof ka from the Bible, saka ah yung Ellen White writings, Mm. maintindihan talaga nila. Amen. Pero Yan lang. Tama matanong ko yan. lang, Brother Remuel, yung bang Jong na binabanggit mo, paano naman yung buhay niya? Yung bang tinuturo niya na pag-ibig ng Panginoon doon, yun din ang makikita sa kanya? Yes po, na-meet ko po siya personally. Napakabait na tao. Talaga yung kahit sinong makikilala na yung ma-meet niya, masasabi talaga nila na napakabait yung whole family nila. At hindi lang yun kasi may yung restaurant sila, yung mga food Mm. lahat vegetarian. Mm. Then ito yung ginawa nila. Lahat ng mga offshoot katulad ng Davidian, katulad Mm. ng mga Retinine, ginagather nila. Tapos pinapatira nila sa bahay nila yung parang compound, at saka nag-Bible study sila about love of God, precious life. So, Mm. taon sa kanya, masasabi talaga, mismo ako, masasabi ko talaga na napakabait na tao si Sir Jong, yung whole family nila. Oo. So, nakikita ko talaga na guided sila ng Holy Spirit. Kahit hindi sila, parang masasabi natin sa mata natin na option sila kasi yun yung paningin ng ibang, pero para sa akin, hindi. Thank you, brother. Kasunod niya si brother Lowen tsaka si brother Ariel. Ano lang ako, no? Kung ma-encourage nyo sila na magpatuloy lang, kasi normal yan, darating talaga yung panahon na bubulabugin ng kaaway ito. Pero anyway, the truth will stand by itself, tsaka people of God will remain faithful, ano? Ipag-pray lang natin yan, sila Brother Jong na sinasabi mo. Basta kung ma-encourage mo sila na tuloy-tuloy lang sa ganun, wag lang yung mga retaliation o ano. Basta tuloy-tuloy lang kasi yan ang love ni God talaga nag-extend doon sa opposition eh. Oh, yun ang attitude ni Christ kahit doon sa mga kailangan kasi gisingin ni Christ yung mentality ng mga Pharisee kaya gumagamit siya ng mga heavy words. Brother Lowen tapos Brother Ariel. Yan, nangyari din kay Pastor Villaber na Christ righteousness din ang Christ-centered yung aturo niya. Tinanggal din sa conference yan. Kasi tinignan ko yung card, okay naman na Christ-centered din. Yan din ang nangyari sa kanya. Pero patuloy pa rin siya. Tapos kung may pabautismo, hindi siya magbautismo kasi tinanggalan na siya ng kwan eh. Pastor siya, tinanggalan siya ng lisensya. Credential. Punta kayo na malapit na church, doon kayo pabautismo. Sabi niya, Mm. in-endorse pa rin niya ang baptism, pero tinanggal na siya, hindi siya kuwan. Pero in-endorse pa rin Hindi niya. sila vindictive, ano? Hindi sila Ah, mapaghiganti. Kasi hindi naman natin masisisi. Ito sabihin ko to sa inyo. Ang church kasi natin as organization, mas we are protecting yung ano kasi yung business side eh. Yung business side. Pag walang fear factor, medyo hihina. Kaya uso yan yung OP dyan sa inyo ngayon. Yan ang kuwan kasi kailangan faithful ka kay Lord, mga ganito ganyan. Pero hindi na natin babanggitin yan. Basta mag-ingat lang kayo sa mga money matters na side. More on spiritual side tayo, no? tsaka may dalawa Patuloy din. pa, Brother Lawan. Ah, yung sa akin naman, kulang din, after sa baptism, kulang tayo ng nurturing eh. Di ba? Mm. Dapat sana gospel, tapos yung nurturing na yung Christ kuan. Tulad ng Mm. sa amin, yung ginawa sa amin ni Pastor Joel sa nurturing, ang ganda ng kuan yun, ang ginawa niya sa Pasay dati. Mm. Tapos sa amin kasi, lalo sa amin na mga 1990s na grupo, more on legalism, Sabado, Baboy. So, balik talaga sa kailangan talaga ng nurturing. Kasi yun, doon tayo nakafocus.
Kaya isa kulang tayo sa nurturing. Tapos kailangan din natin ng Christ righteousness by faith din sa simbahan na ituro balik. Kasi yung nangabutismo dati, hindi na yun. Kaya pag kunting may problema lang, nawala na sa faith. Kasi hindi yun na eh. Uprooted yung love ni Christ at saka yung Oo. sakripisyo ni Kristo sa pagpakamatay sa atin. Kaya yun ang purpose na kailangan natin mag-repent. At saka sino ang source ng faith. Kasi hindi na pinataas masyado. Totoo. Tapos, kung meron naman tayong pattern na yung sa Bible, huwag natin gamitin ang traditional pattern, pili tayong independent ministry. Pero nakapattern sa Bible, tsaka kay Elijah White na first gospel, tas late yung fundamental belief, tsaka yung Daniel Revelation, pagbutismuhan na. Kasi yan naman dapat ang pattern, hindi naman diretsuhin mo sa kwan eh. Kaya kung alam nating hindi matanggap sa kwan, pili tayo mag-independent ministry. Tas yung pattern na gospel, tapos sa dulo na yung Christian kwan living. siguro. Prophecy. Pag nabautismo, sa kanya yung prophecy, yung Daniel Revelation kasi di pa malunok yan pag dire-diretso natin. So yun Di ang naman- may nurturing na. After baptism, may nurturing pa rin. So, Tama. gayon. Yan ang kulang natin, Oo. nurturing. Independent ministry tayo na lang, pero dapat naka-pattern sa tama, hindi yung pattern na Wala na yung mga pang-atake. Oo. Yeah, yun lang masabi ko. Amen. Thank you, Brother Lowen. Brother Ariel. Good evening, good morning sa lahat. Kasi kanina nasabi, yung gospel. Pagkakaalam ko sa gospel is from Genesis to Revelation. Di ba? So, anything na ilalagay natin diyan sa 28 fundamental beliefs natin, it is taken from the Bible itself. It's representing the gospel. Ang problema lang kasi diyan minsan, lalo na sa sinabi ni Brother Neil, is yung understanding ng human mind. How they perceive it. Nagkaroon tayo ng experience niyan, Brad Epi, nung nandito tayo sa Agusan. Medyo, alam mo na, pataasan doon. Tsaka nung nakita na nila yung, maraming nagtanong, pati yung mga elders na nando doon. Tinanong tayo ng tinanong. Ikaw, especially, tinanong ka ng tinanong. Pero nung kinalaunan, na-realize nila na ito pala is just about Jesus Christ, the birth, life, death, and resurrection of Jesus Christ, none other, tinanggap nila na maluwag. Aside dito sa kung ano man yung pagiging SDA natin, it has nothing to do with, it has nothing to do with religion itself. It's all about Jesus Christ, Him being crucified for those sinners like you and me, that we will have hope. Ang nagiging problema kasi diyan, lalo na dito, kahit saan kapag may mataas at may naririnig na ganito, it's always negative because of what? Self and pride. Yan ang kadalasan nangyayari dyan. Especially kapag hindi nila kilala yung taong magsasalita. Na malalaman lang nila na yung sinasabi ng tao is may laman, and directing and pointing it to Jesus Christ, Him being crucified and the merits of Jesus Christ, the things He have done for us. It's not about religion. Ngayon, kaya ko sinabing, interpretation niya ng bawat isa kung ano. Ngayon, pag nahaluan niya ng pride, at may nakita na, oops, sino ba ito nagsasalita nito? Doon tayo nagkakaroon ng problema. But it make it a practice to us na we understand those people at saka maging practice din natin sa sarili natin siguro na talagang maging maingat tayo sa sasabihin natin. Lagi lang kay Jesus Christ. Yung kay Brother Neil na experience, naintindihan natin yun dahil maraming nagsasalita. Hindi lang naman Seventh-day Adventists na nagsasalita about the love of Jesus Christ. Sabi nga sa Luke 9:49 leave them. If they are against us, di ba? If ano nga sabi no? If they are with us, sa Luke 9:49, if they are with us, leave them alone. Sabi ganun kaya dyan. Because they are using the name of Jesus Christ to heal and to minister. Pero ito nga, ang nangyayari kasi diyan, kasi may naging experience na tayo, lalo-lalo na yung mga pastor, hindi rin natin masisisi sila dahil dumarating sila minsan sa tagpo na
akala nila yun na yung summary ng ipinipreach natin. Hmm. Nami-miss nila yung whole presentation nung seminar, 'di ba? Nung si Pastor sino yung nag-ano na kasama natin? Maski even Pastor Ephraim Imperial himself, may doubt siya noon. Pero nung narinig niya at nabasa niya, humingi pa sa'yo ng kopya ng kung ano yung pinipreach mo. So I think it's a matter of giving chance dito sa mga nagsasalita na marinig muna sila bago mahusgahan. Thank you po. Amen. Thank you, Brother Ariel. Pastor Joel, nakamute kayo. Yeah, thank you. Ako nag-iisip ako eh. Kasi may nabanggit ka pa sa Reddy na ano eh, hindi banggitin yung mali ako. Hindi pwede akong ganun eh. Kasi that's not teaching. At yung pagbabasa ko ng Bible, si Paul, si Jesus, sinasabi na talaga nila, etong mali, etong tama. Black and white. The best way to teach is to sabihin mo kung ano yung mali, kung ano yung black. Hindi ituro mo yung tama. Kasi kung puro tama lang inaano mo, hindi nila magigets. Kaya lang, ang na-realize ko nangyari sa akin, pino-point out ko yung mali na wala ako sa posisyon, na hindi pa nila ako tanggap. So, kinakailangan pala magpatanggap ka muna as a person, as a teacher, and then saka mo ituro yung mali. So, yun ang nare-realize ko ngayon sa nangyari sa akin. Kaya ako medyo nag-iingat na ako na hindi ako basta-basta nagsasabi ng mali kung hindi ako naniniwala na yung audience ay tanggap ako. Yun ang na-realize ko sa akin ng experience. Oo. Ang point ko naman dito, kasi kung ang salita ng Diyos ay liwanag, let the light shine doon sa dilim. Kasi yung dilim, makikita nila mali pala. Kagaya ng, alimbawa, nagsesermon ka ng hindi kanya kilala, no? Tapos may binanggit ka. Kung minsan iniisip ng tao, baka mamaya chinismis ako nito kasi bakit alam yung buhay ko? Pero actually Holy Spirit yan. Pero ang Bible is clear. Kailangan merong rebuke, merong correction. Tama yan. Pero ang how to correct is by presenting the truth. Yung truth ang magre-rebuke sa tao eh. Kasi kung minsan baka mamaya sabihin parang personal mo interpretation. Pag binigay mo talaga yung word, kaya kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga presentations natin, iba-back up talaga ng word of God, tsaka yung background ng verse na yon. Kasi yun ang word of God through the Holy Spirit. Siya lang ang magko-convict sa atin ng kasalanan eh. Ngayon, yun ang experience mo. Pag mag-rebuke tayo, magbigay tayo ng correction na hindi natin kilala pa kagad yung mga tao o hindi pa nila alam yung katotohanan, mali kagad ang nakikita. Nangyayari din yan sa pamilya, di ba? Ang reklamo ng mga anak, puro na lang mali yung nakikita nyo sa amin, di ba? O so, kung mabigyan mo sila doon muna sa, ito tama. Tingnan mo yung rebuke ni Jesus sa 7 churches. Bibigyan niya muna yung commendation niya. Yan, ako itong pangako ko. Sa kanya ibibigay yung sitwasyon. Ito yung ayaw ko sa inyo. Pero, pag na-overcome nyo ito yung ibibigay ko sa inyo. So, magkaroon tayo ng pattern ng mind of Christ kung paano siya mag-approach, mag-rebuke, mag-uplift ng tao. Ipag-pray natin yan mga kapatid. Kasi, naniniwala ako na itong grupo natin ngayon, binigyan tayo ni Lord ng wisdom, ng Holy Spirit, ng message, para mag-penetrate. Kasi ang number one na kailangan ng gospel, yung church natin eh. Kasi hindi tayo acquainted sa gospel as a church. Ang acquaintance natin sa law, sa yung self-concern na gusto ko makauwi na sa langit para puro ganun. So dito sa gospel kasi, ang pinaka number one na kailangan ng gospel, yung pride, yung si ako. O syempre masakit sa masakit sa pride natin na ba't po ako tuturuan ng gospel? Ay 40 years na ako dito sa Adventist. Ang ibig mo sabihin, ikaw lang nakakaalam. Mga ganyang attitude. So, hindi tayo sasakay doon na tayo lang ang nakakaalam. Ang sasakyan natin, laging yung speaker nyo mga kapatid is 100% sinner. Sinishare ko lang yung naibigay sa akin. So, magre-relate ka agad sila na sinner din sila. Kasi pag ang dating natin doon parang righteous tayo, kahit sa Bible study o sa mga simbahan natin, na ang dating parang tayo lang nakakaalam, mabigat sa kanila yun eh. Pero pag sinabi natin, hindi ko alam itong sa Bible, ito pala yung sinabi, 40 years na ako sa Adventist. Dito ko palang nakita ito.
na ang baptism pala ni Jesus is to fulfill righteousness. Tingnan niyo mga kapatid, bubukas sila ng Bible. Oo nga no. Bakit ang turo natin ng baptism laging to set an example? Hahanapin natin ngayon. Saan sa Bible yan? Wala. Kayo mag-decide mga kapatid ha. Yan. Isa yan sa mga approach natin na i-guide natin, ililid natin sila sa Bible. Sila makakita. Example lang yan kasi hindi naman ako nagkaroon ng issue, pero yun ang impression ng mga tao na nagtuturo ng iba. Kasi sabi ko, alam mong gamit ko, bago si Brother Lowen, no? Ang gamit ko lagi na example, yung tinapay na may amag. Na nagkaroon ng gutom sa China, naawa yung naawa yung Amerika, nagpadala ng maraming tinapay, pinadala sa barko. Pagdating doon sa China, puro na amag yung tinapay, sa gutom ng mga inchik, kinain pa rin kasi gutom sila eh. Nalungkot yung Amerika dahil biro mo may amag, magkasakit sila. Bahala na magkasakit basta hindi magutom. Pinadalhan ngayon ng eroplano na ngayon, mga jumbo jet, para bagong tinapay. Nagkaroon naman ng problema pag-distribute ng tinapay. Bakit? Kasi nasanay na yung mga tao sa tinapay na may amag. Ganyan tayo. Meron tayong gospel, pero amagin. Kasi lahat na lang gospel, hindi lahat gospel. Faith comes from hearing the word of God. Gospel 'yon sa context ni Isaiah. Ano? So, by the grace of God, sisipilihin niya yan kasi siya naman ang nangako niya, ano? Anyway, Brother Lowen, tapos Brother Ariel. Sige lang, bago magsalita si Lowen, may isang tanong lang ako. Sige, go ahead. Para kay Renwell. Renwell, kasi inano mo si Brother Jong. Tapos itong si Brother Jong, nakita ko, pinopromote niya si David Gates. Gusto ko lang linawin, hindi ko masyadong kilala si David Gates. Pero narinig ko, parang anti-Trinitarian yata si David Gates. Tama ba ako? May alam kayo ko sa kanya. Hindi nila ganito po kasi ang nangyari, Pastor Joel. Hindi nila pinopromote si Gates. Kaso open kasi sila. I see. Open kasi sila. Tapos kahit ano ka, Davidian, ano yung Davidian, Retinine, yung mga offshoot, basta yung presentation mo lang, it's all about love and righteousness and character of Christ. Wala silang problema kahit anong yung pundo ka pa. Basta dyan ka lang yung mag-stick lang sa topic na yan. I see. Naintindihan ko. Okay, thank you. Okay, thank you, Pastor Joel. Brother Lowen. Lowen lang ang tawag ko sa iyo ha, kasi mahaba yung Loweno. Parang Ephraim, Epi lang ang tawag nila sa akin. Di, Lowenvin naman talang pangalan ko. Yung Loweno, parang kuan lang yan, tawag-tawag lang. Lowenvin, Okay. no? Mahaba, mas mahaba. Isa din sakit sa atin is, mas inuuna pa natin yung langit, tsaka yung kaligayahan eternal life, na wala na masyadong nakuha ng pag-ibig kay Kristo. Parang yung parang babae na magpakasal lang kasi ang habol niya ay yung kuan lang, yung property ng lalaki, yung kayamanan ng lalaki, kahit na hindi niya mahal ang lalaki, basta magkaroon ng kayamanan. Parang pangit naman, di ba? Na dapat ang priority is love ni Jesus Christ, kasi love niya tayo, tsaka i-love natin siya. Yung next na yung package deal na yung langit, tsaka yung everlasting life. Kasi halos promote everlasting life, yung heaven, halos hindi na promote ang love ni Kristo. Parang gano'n na, parang babae lang tayo na nagpakasal lang tayo sa lalaki, pero hindi natin siya mahal, habol lang natin yung kayamanan niya, yung happiness. Parang gano'n, parang pangit, di ba? Parang kung ikaw si Kristo, parang nasasaktan ka, tsaka parang grabe naman. Kahit wala siyang magandang relasyon sa akin, kahit hindi niya ako mahal, basta ang habol niya ito lang. Parang pangit din yun, yung isa nga sa atin, kasi ang promotion natin muna ka-focus na doon hindi na kaya hindi na isang sakit sa atin. Dapat yun ay package deal na si Kristo na pag-ibig relasyon yung dalawa, package deal na yun, hindi yun yung i-focus natin masyado. Kasama yun, bigay yun, pero hindi yun yung naka-focus kasi kasama, yun ang halos naka-focus Parang pangit. Yan ang dahilan kung bakit ayaw ko ng kanta na side by side. Kasi sabi side by side, heaven is our goal Kaya lang, kapag sinabi mo sa church, eto po, ayaw ko ng kantang side by side. Marami na naman kukontra sa'yo. Kasi nasa kultura na natin Okay, thank you, Brother Lowen. Brother Ariel. Yeah, makikisakay ako din sa sinabi mo kanina, Brad Epi.
Tulad ng experience natin ng Saturday, 'di ba? Experience natin Saturday is about yung blue throne at saka kung ano yung kulay nitong dalawang tipak ng bato na ibinigay kay Moses na 10 utos ng Diyos at saka kung ano yung Tablecloth. covering tilo na inilalagay dito sa Cloth. Mesa. oo, oo, na kulay asul. Ngayon, siyempre, nung nakita nila yun, na nandun sa Biblia yun, at napatunayan na hindi mo salita yun, at nanggaling sa Biblia, nagkakaroon sila tuloy, sila mismo nagkakaroon ng tanong sa sarili nila, o nga no. Ngayon, tinatanong niya, bakit nga ba puti ang ginagamit natin? Sila na mismo nagtatanong. So, what I'm trying to say here is that, Biblia lang talaga ang pagtutuunan natin na bago natin ipresenta yung kahit na ano, hindi yung sarili nating pangunawa at yung kagustuhan ang siyang mananay, kundi yung kung ano talaga inihahayag. Messenger kasi tayo eh. We are the bridge from the gospel, the truth, dito, una sa atin, pangalawa, dito sa makikinig sa atin. It's not about us. Kung ano lang talaga yung, marami talagang matatalisod yan. Pagka idinerecha mo ito na ganito, bakit itatanong natin yan dito sa conference? Kahit sa ang conference, bakit puti ginagamit natin? Ang una-una nilang ano dyan, matatat sila. Eh yan ang kinagis na natin eh. Para wala tayong pinagkaiba sa Katoliko. Na yun ang kinagis na natin kung bakit hindi natin matanggap yung kung ano yung nasa Biblia. Kasi meron tayong namuong kultura dito sa ating isipan. So yun lang, yun lang. Thank you po. Mukhang tinutokso mo si Kuya Piper sumimba dyan sa inyo sa Sabado ah. Hindi Hindi ba naman yan? masakit kung dito sisimba sa atin sa Sabado eh. Maganda kasi may combat Kuya Piper eh. Okay, Actually, kahit Ayun. hindi ko pa schedule, hindi ko pa sana schedule na pumunta sa Jackson Heights. Ngayon, maka-cancel yung Jackson Heights ko sa 17. Dahil pupunta nga ako ng 10 dyan sa FISDAC eh. Oh, Dahil niyaya ako ng kapatid ko. nako. Minsan siya yumaya, tapos tatanggihan ko. Nako. Saan naman yung pag-ibig ko doon? Puro Ayun. pag-ibig yung pinag-uusapan natin dito. Di ba? Mahirap tumanggi. Kaya kailangan mag-a-adjust ako. Ngayon, yung tungkol sa love lagi yung binabanggit kanina, hindi natin pwedeng iwasan yan. Kasi lahat ng 28 fundamental beliefs, hindi mo pwedeng ah, Talagtawan. ipag-aralan yan. Not in the context of God's love. Kasi yung gospel, God's love yan. Di ba everlasting gospel? Wala namang ibang everlasting gospel kundi yung pag-ibig ng Panginoon eh. Amen. Kaya yung Sabat, titignan mo rin yung gospel doon. Everlasting gospel. Puro pag-ibig ng Panginoon ang makikita mo ron. Kaya nga, ang sabi nga ni Ellen White, yung sakripisyo ni Kristo bilang ah uh, bilang atonement of sin. atonement of sin. Siyang pinakadakilang katotohanan kung sa lahat ng iba't ibang katotohanan ay kumakapit sa Kanya. Di ba? Kaya nga tayo, movement tayo. Anong dinadala natin? Three angels message. Ano yung three angels message? Pag-ibig ng Panginoon. Pag sinabi mong wala yung pag-ibig doon, ay isipin natin mabuti kung talagang Seventh-day Adventist movement nga tayo. Hindi natin pwedeng tanggalin yung pag-ibig. Kaya si Jong, kung pag-ibig yung ikinabubuhay niya, kung tutuusin, mas mapalad siya kaysa sa ating lahat. Kung tayo, hindi tayo nabubuhay sa pag-ibig, kundi puro sa doktrina lang. O, kabisado natin yung doktrina, pero hindi natin kayang magmahal, hindi natin sinisikap na matuto magmahal, baliwala lahat yan. Kaya nga, dapat, ang magiging motivation natin, katulad na sinabi ni Brother Lueno, hindi yung reward o kaya yung takot, kundi yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga yung 2 Corinthians 5:14, di ba? The love of Christ constraineth us. Ang pag-ibig ng Diyos ang nag-uudyok sa atin. O, hindi pwedeng mawala yung pag-ibig. Pag tinanggal mo yung pag-ibig, ay pag-isipan natin mabuti kung talagang tayo na nga yung kilusan na itinatag ng Panginoon para
ipanumbalik yung nakalinya do sa Daniel chapter 8:14. Ano ba yung laman ng sanctuary? Restoration of the gospel, hindi ba? Ayan yung restoration of the gospel. Yun talagang yung pag-ibig ng Panginoon na lambungan ng karimlan. Tatanggalin natin yung dilim. Ibabalik natin talaga yung tunay na katangian ng Panginoon na siya talaga ay pag-ibig, that God is love. Yan din yung end ng Greek controversy, hindi ba? Pag tinanggal natin yan, sayang naman. Nag-aaral pa tayo pero wala pala tayong pinag-aaralan. Yun lang, Kuya Epi. Thank you, Kuya Pipes. Talagang foundation lahat ng gospel tsaka Christian living, the love of God. Ano? Brother Neil? Ito last based on my Huwag kang experience makulala. kasi Sige lang. Maliban based lang on na may my kapatid. Oh. based on my experience kasi dito sa amin ah marami pong mga layman dito. So before Friday pa lang pagkatapos ng ng crusade, I mean isang whole week na crusade, tapos pagka Friday, so kukuha na ng ng decision para sa for so ano naman kasi for example, ayaw magpabaptize ng isang tao. Ayaw niyang magpabaptize. Pinupuntahan siya ng 5 tapos bababasadihan ng imperno at saka 7 last plague. So, ang nangyayari, kasi natatakot, Grabe yan. magpabaptize lang siya. Di ba? So, kaya may post po ako na isa na dapat yung laman ng mensahe natin ay pagmamahal ng Panginoon. Hindi natin tatakutin sa imperno at saka 7 last plague para lang magpabaptize. Pero maraming maraming pero mas marami yung nag-heart kaysa I mean yung nag-opposition na mali daw yung sinasabi ko. So, based on my experience kasi naglilima din ako dito. Medyo nawawala ng konti. Pero sige lang. Siguro isa si Ako Kuya Upos doon. nag-connect sa NCMC. So, yung personal ko na lang. So, kaya po ko po nasasabi dahil po sa experience ko at nakikita ko dito sa loob mismo, no? Dito sa loob mismo, mga layman, no? Para lang ma-meet nila yung goal, no? Correct. Kahit ang tao ayaw pang magpabaptize, pero magpabaptize na lang sila kasi natatakot sila sa imperno natatakot sila sa 7 last plague. Pagkatapos mabaptize, wala na. Hindi na namin makikita sa church. So, yan lang po. Tama talaga yan. Thank you, Brother Neil. Ipag-pray natin kasi syempre because of the business side ng ano natin, so the more na mabaptize tayo, marami mabaptize, mas may income tayo. Pero on the other hand naman, totoo naman na kinumission tayo ng Panginoon. Kaya lang, i-experiment nyo mga kapatid. Halimbawa kayo, mga layman kayo dyan, i-experiment nyo na yung isang tao na Bible student, pag na-inlove sila kay Jesus, hindi nyo yan problemahin ng pabaptize kasi sila yung magtatanong. Sila yung gusto ko magpabaptize. Yan naman ay based naman din sa experience namin. Lalo na yung ministry dyan sa Pilipinas, hindi talaga kami baptism. Pero yung mga na-in love, naumpisan nila, tapos na pagpunta natin dun, mas naliwanagan sila. Pagtanggap nila kay Lord, talagang from the heart, hindi kayong pipilit ka na madaling araw, magbibigay ng mga kung ano, tapos pagpe-pray, paiyak-iyakin, yung mga apil-apil dyan sa pag Friday night para bukas. Wala tayong ganun. Pero by the grace of God, yung mga nababaptize, tumatanggap kay Lord, patuloy talaga sila. So, yung pakatakam-takamin natin sila sa pag-ibig ni Lord, na love sila ni Lord. Alam nyo ba yon? Na love kayo ni Lord, ganito, ganyan. Pag na-inlove yan kay Lord, ang mapoproduce natin, puro mga co-workers. Go ahead, Pipes.
Ako, naging member ako ng Seventh-day Adventist bago ako maging member. Naging Freemason muna ako eh. Ang naging exposure ko sa Bible, hindi nagsimula sa Seventh-day Adventist, sa Freemasonry. Ngayon, nung makita ko yung ganda ng Seventh-day Adventist, naging Seventh-day Adventist ako. Ang pinaka Bible verse talaga na nag-attract sa akin, yung marinig ko yung, ano ba yun? Greater love has no man than this. Anong Bible verse yun? Did he lay down his life? Oo, that he lay down his life for his friend. Kasi sa mason, Ah, ah, tutulungan mo lang yung mason mo na gipit, pero tutulungan mo siya sa isang kondisyon. Kailangan titiyakin mo na hindi mo ilalagay sa balag ng alanganin ng sarili mo. Pero magandang pakinggan. Sabi kasi, that should you ever meet a friend, particularly a worthy pa ha, brother, master, mason, in as destitute a condition as you have been, it will be your indispensable duty to relieve him so far as you can do so without serious injury to yourself and family. May kondisyon, pero magandang pakinggan. Pero pagdating sa SDA, greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friend. Pero nung nandito na ako sa Seventh-day Adventist, tapos lately na lang, marami rin ako napansin na para rin palang pamilya talaga ito na may mga problema sa loob. So magdidesisyon ako. Mag-i-stay ako sa pamilya ko, hindi. Babalik ba ako sa Freemasonry? Kasi although mga manlalasing yung mga nandun, mas magaling sila magmahal kaysa dito sa loob na simbahan. Dito, dinumero lahat ang hakbang mo. Ganun ba? Eh hindi, hindi na pwede. Kasi nandito yung katotohanan eh. Kaya yung sinasabing dapat maging ilaw tayo kasi nakita natin yung katotohanan. Yun ang purpose kung bakit itinalaga tayo ng Panginoon na nandito tayo, mm. maging miyembro tayo ng kilusan. Hindi tayo ordinaryong denomination. Kilusan tayo. Yan ang tawag sa ating kilusan para ipanumbalik yung tunay na katangian ng Panginoon. Madali ba magmahal? Sagana ang ating sarili, hindi. Kung tutuusin, kung anong meron ako, ba't ko ibibigay sa iyo? Eh di, ibulsa ko na lang o kaya sa pamilya ko na lang. Pero yun ba yung gusto ng Panginoon? Hindi ka naman binibigyan ng ipinagkakatiwala ng Panginoon yung mga resources na ipinagkatiwala sa iyo kung para yumaman ka, para maging 3 yung sasakyan mo, 4 yung bahay mo. Ganun ba yun? Hindi. Kung mayroong nangangailangan sa mga magkakapatid, yun ang opportunity para maipamalas mo na talagang totoo yung Panginoon na sinasamba mo, na talagang mapagmahal siya. Nagiging magaan, hindi ba? Pero sa kabila nun, marami mga problema tulad nitong mga panahon na bago mag-pandemic lumitaw yung mga nakita ko. Hindi ko nababanggitin. Maaaring hindi nyo alam yung mga problema nakita ko. Kasi hindi na mahalaga yun eh. Kasi parang ichichismis ko pa yung problema natin. Hindi ba? Pero nandito ako. Wala naman akong pupuntahang iba eh. Wala akong ibang pupuntahan. Dito ko nakita yung pag-ibig. Si Epe magmula nung 1996 hanggang ngayon magkasama kami. Kami yan, ni Ariel. Nag-away na rin kami niyan. Hindi ako inaway yan, ako umaway sa kanya. Huhugasan ko ang paa niyan eh, ayaw magpahugas eh. Kasi daw puro kalyo daw yung pangapalad ko. Sino yung Kuya Pipe? Si Epi? Oo, huhugasan kong paa niyan, ayaw magpahugas. Sabi ko sa kanya, Naghintay ako ng hugasan niyo pa madaling ako araw. tapos, Naghintay tapos ako hindi ng ko madaling araw. patawarin. Interview na, ang ginaw-ginaw ah. Oo. Sabi ko sa kanya, hugasan niyo pa ako tapos hindi ko siya patawarin. Bali, wala. Hmm. Mas maganda pa yung kahit Alam mo hindi niya kung bakit niya hindi pinahugasan yung paa niya sa'yo? Bakit? Eh, kasi pagkatanggal niya dun sa sapatos niya, butas yung medyas, nahihiya sa'yo eh. Mahal talaga ako niyan kasi may alipong kasi. Yung biro Pero lang yun. ganun, matagal na kayo mag-asama niya, magmula noong 1996. Oo.
Ganun yung pamilya eh. Mas maganda talaga yung wala Ganun nang yung ritual pamilya. na May mga pagbabawal ng kahinaan tayo. Pag nakita ba kitang ang dami mong diferensya, iiwan na kita? Oh, hindi pwedeng ganun. Di ba? Ay yung anak ko, o limbawa, nung bagong panganak, tae ng tae. Alam nga namang tae siya, itatapong ka yung tae dahil siya yung mabaho, pati siya itatapong ko rin. Hindi naman ganun yun eh. Di ba? Hmm. Ganun Amen. din yung samahan sa pamilya. Magtitiisan tayo, magmamahalan tayo, mag-uunawaan tayo. Amen. Oo. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon sa atin eh. Kung minsan may mga punto na hindi tayo magkasundo, pero ibig sabihin ba nun, maghihiwalay na tayo? Hindi maganda. Nakakahiya sa Panginoon. Mm. Di ba? Okay. Kaya patuloy lang tayo sa gospel. Pag-ibig pa rin ng Panginoon. Mahalin natin yung isa't isa. Kumbaga sa kwan, hindi tayo iniwan ng Panginoon, di ba? Walang iwanan. Ngayon, kung gusto niyo akong iwan, huwag niyo ako iwan. Love them to the end. So, ang foundation ng ating relationship dito, tayo ngayon, tsaka ating mga kapatid, pag-ibig. Hmm. Same time, patuloy din tayo mag-aral. Hindi Oo. pa mas maging banal tayo o mas marunong sa iba. Kasi ang pinag-aaralan natin, yung the more natin makilala si Jesus, the more natin siya mai-represent ng tama. Di ba? So, equipping ang tawag natin dito, equipping the saints. Kasi until we are built up into the fullness of Christ. Christ righteousness, Christ love, Christ standard. Tapos, Tapos isa pa nga pala, last ano, bago ako makalimutan. Ako naman, siguro, napapansin nyo, nakikipag-engage ako do sa mga sa Facebook, yung mga non-Adventist, katulad nila Erwin de la Cruz. Gusto kong matuto na minumuro ako, hindi ako gumaganti. At gusto kong matuto na hahanapin at hahanapin ko yung kung ano yung totoo, yun ang ibibigay ko sa kanya. Kasi hindi lang para sa kanya yun, kundi sa lahat ng mga nakikinig doon. So, bagaman ang purpose ng kaaway ay umatake, ah, I allow myself to be subjected to stress, so to speak, na tawagan kang bobo, tanga, o kaya wala kang kaligtasan, to the point na hindi ka na maapektuhan nun, okay na lang sa akin yun. Pero, nagkaroon ako opportunity para kung ano yung kalooban ng Panginoon na yung pag-ibig niya mas mangingibawo pa rin tsaka magiging matiisin ako. Unang-una, training yung para sa sarili ko. Tapos training yun para lalo akong mag-aral ng salita ng Diyos para may ibibigay ako. hmm, Di ba? So, nung una, dinidebate ko siya eh. Pero itong uli, hindi na. Kasi nga eh, pinangaralan nga ako ni Pastor Epi. Huwag mo didebatehin. Nakinig ako sa kanya. Effective naman. Kasi natututo ko mag-aral. Nagtatanong nga ako sa kanya minsan paano sasagutin yung ganong mga tanong eh. Siguro napapansin niya yun. Kasi doon galing yun. O, hindi maganda yung mga nagiging sagot ko kasi nag-aaral ako eh. hmm, Nag-aaral lang ba ako para maging magaling ako? Hindi naman din. Sa tingin ko hindi. Sa totoo lang. hmm. Kasi yung matuto ko ng katotohanan, dumadagdag yun para maging humble ako. Kasi hindi Amen. ako humble eh. Amen. Hmm. Thank you, Kuya Pipes. Brother Neil? Yung papaano, ano ba yung paraan? Kasi ang nangyayari kasi, hindi namin alam kung paano, kung anong paraan para sumagot kasi every time kasi yung may ko sa tulad niyan. So, parang, I don't know kung nadidebate ko ba or nagpapaliwanag lang ako. Kasi hindi ko talaga alam kung saan yung level na yan debate na yan, yan magpapaliwanag lang yan, so parang ganun. So Okay. Magbibigay ako ng suggestion dito para ma-detect natin kung debate. Basta marinig mo yung tono ng boses sa pamamagitan ng pagtanong,
yung parang may challenge. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, taga saan si Abraham? Siyempre may diin yung tanong eh. Pag sinabi kong yung 28 fundamental ba gospel o hindi? May challenge doon eh, no? Tapos depende yun sa sagot ng kausap, tapos sa reaction. Yung gusto ko lang i-follow up yung kay Kuya Piper. Dapat matuto tayo na pag may mag-describe sa atin gago o bobo Oo. ganun, actually ang dinidescribe nila yung sarili nila. Kaya dapat wag tayong mag-react doon. Kasi nangyari na sa akin, hindi naman ganun ang wordings. Inimbentuhan ako ng kwento na nagganito daw ako. Nag-react ako na hindi ko naman ginawa. So ako pala yung mali. So out of that, I learned a lesson na dapat kung mag-describe, tinan mo si Jesus, kung anong kinacharge sa kanya, hindi siya nagre-react. Kasi hindi siya yun eh. Ganon din ang formula pala nito. Pag may tumawag, "Shh!" Hindi ka lilingon kasi hindi ikaw yun eh. Lilingon ka lang pag tinawag yung pangalan mo. Pero pag may kung anong marinig, "Shh!" Kang, kang lilingod o kung ano yung tawag sa'yo, hindi. Pero mahirap practicein yan kasi hindi pa tayo sanay. It takes the grace of God. So ngayon, ang approach natin, paano natin malaman, kung meron tayong alam, i-share natin sa tono ng pananalita natin, yung gesture natin, saka yung eye-to-eye contact natin, natitingnan natin yung ating kausap, na mahal natin sila. Kasi kung minsan, pag may mag-disagree, mainit kagad yung mata natin. Yung kilay ni Tito Epi, hindi pa ako nagagalit, pero tinan nyo yung mukha ko, parang laging galit. So yun ang nature ng mukha ko eh. Kaya iniingatan ko talaga doon sa approach. Kasi sabi nila, ingatan nyo yung si Epi pag magdikit yung kilay niya. Ay, dikit na nga yung, mabuti nga, natatanggal-tanggal yung iba eh. Pag dumikit yan, sabihin, wag kay Kuya Epi, galit na yan. So yung tono, gesture, tsaka yung eye-to-eye contact, magmumula sa puso natin yung sasabihin natin ito kasi mahal natin sila. Ngayon, pag mag-disagree sila, upuan natin ito, tingnan, basahin natin. So, mas maganda pag lagi magaan yung boses natin. Ano? So, magma-practice natin. Kagaya ng pagsalita natin sa mga bata, sa anak natin, 3 years old. Ilang taon yung anak mo, Bud Neil? Ganun. Oh, anak, ganito. Oh, oo. So, yung approach natin sa mga bata, di ba? Mm. Oh, ganyan nga ang mangyayari niyan eh. So, we're growing talaga eh. Ayan, si Kuya Piper, tsaka si Valeria, kilala na nila yung... Ewan ko, sa Bible matyaga ako magturo, pero sa music, napipikon ako. Siguro kasi kasama sa talent ko yon, yung word of God talagang galing kay Lord yan, kaya wala akong karapatan magalit kahit kanino kung mahina sila umintindi o ulitin ko. Pero yung music, alam ko naman na singer, tapos hindi tama yung tono, ako, nauubos yung buhok ko. So yun lang, action, mata, yung tono ng boses. Yun ang iingatan natin. Hmm. Kaso How, di na malaman ng excuse. How about sa chat. sa sa chat? Kasi di malaman ng tone Ah, ng boses. Chat lang ang yung maganda chill. sa chat, kahit yung mga message dito, huwag kayong magre-reply kasi hindi nila alam yung tono dyan eh. So, ang mag-create dyan ng yung inis, ikaw na magbabasa. Kasi hindi mo alam yung tono eh. Nakikita mo lang yung meaning ng word eh. Kung maiwasan natin, pag-usapan natin, kagaya, hindi ako masyado nag-engage doon kanina, di ba? Kaya in-address mo ako doon, di ba? Ang sinabi ko lang doon, gusto niyo mag-zoom tayo mamaya. Dito sa Zoom, makikita natin anong mga gesture, mga facial expressions, mas nakikita natin. Kung doon ako magme-message, ang gospel ni Lord ay ganito ganyan, ang dating ko parang nagmamarunong ako doon. May magtatanong sa akin, bakit ikaw lang ba nakakaalam? So, yun ang mga yun ang mga iiwasan natin. Oo. Mm. Ngayon, kung gusto nila mag-share, doon halimbawa, tama yung ginagawa nyo, mag-post kayo ng ganon. Tapos, yayain natin sila dito sa Zoom para makapag-sharing tayo ng maganda. Ano sa palagay nyo? Pangit kasi bulabugin tayo ni Rituya. Kayo ni Misan nga, hindi pa nagsasalita yan eh. Si Junior. Nagsasalita yan, pero nangaasar lang yan sa message. Hindi rin napipikon yan, si Junior. Oo. So, yun. Praise the Lord. Tsaka kailangan natin ng
consecration, sensitive tayo sa Holy Spirit. Kasi i-allow lang natin siya na siyang magbibigay siya ng impression kung anong sagot natin, yung tono ng boses, saka ano. Kasi pagdating sa Bible, actually, ang paghiwa-hiwalay ng mga tao, magiging magkaibigan yan o mga magkakapatid, relihiyon tsaka politika. Diyan talaga naghihiwalay ang tao. So tayo, kahit Bible yung pinag-uusapan, pag wala yung guidance ng Holy Spirit tsaka yung pag-ibig ni Lord, may tendency na mag-aaway talaga eh. Kaya yung mga sa debate, insultuhan yan eh, para patunayan lang na tayong tama. So ipag-pray lang natin mga kapatid. Pray, sensitive tayo sa Holy Spirit na ano. Halimbawa, meron tayong discussion. Ang magiging tanong ko sa sarili ko, mas mahal ko ba itong kapatid ko kaysa sarili ko? So kaya nga, by the grace of God, halos ito na lang ginagawa ko, mag-prepare ng mga presentations para alam ko naman na may kasunod na naman tayo na sharing. At least meron tayong maibibigay. Ano? Tapos yung mga binibigay, halimbawa, binibigay ko sa inyo, pag-aralan nyo rin kung tama o mali. Tapos pag makikita nyo na blessing sa inyo, pwede nyo na rin i-share. Yung palang ano, yung hindi ko pa na-arrange. Meron na akong presentation yan, Barnil, yung tungkol doon kay Jesus, hindi ko lang na-arrange pa yung PowerPoint sa Wednesday. Kasi bukas ang focus ko yung presentation natin sa gabi. Pasahan mo din ako, Pastor. Ha? Pasahan mo din ako sa... Oo. Basta yung ano, ipapadala ko lang kay Kuya Piper. Yung ano natin, yung third seal, hindi ko pa napadala kay Kuya Piper, ano? Hindi pa. Kasi Kuya pag Piper, napapadalahan mo si John Mark, tsaka si Nico? Hindi eh. Kasi wala sa akin yung email nila. Nabigay mo Ah, ba? oh, nandun sa message. Sige lang. Sabihin Hanapin ko. ko. Okay, Go ahead, bigay mo ulit. Brother Neil. I-forward ko lahat yung mga nabigay ko. Brother Neil. At saka yung ano, yung yung approach mo lang ng presentation mo about birth, life, Death, life, death, and and resurrection. restriction of siguro pwede po bang manghingi nun para yun, Oo. magamit namin to sa pag-approach ng iba ano Ah, yung hindi Meron, pa meron yun yung mula umpisa ng series, yung Universal Sin Problem, God's Unconditional Love to Adams. I-forward ko sa inyo lahat ng mga meron ako. Kuya Pipes, meron yata akong ano, Meron ka up- updated? oo, so yun ang ibibigay ko sa'yo. O sige, sige. Kasi Yung bago series na ba? bago, nadadagdagan ng nadadagdagan eh. Oo. Napakaganda Yung nun kasi series. yung sinasabi ni Epi kanina, mag-umpisa sa Universal Sin Problem, walang exempted doon. Mm. Lahat talaga doon makaka-relate. Hmm. Itatanong mo sa kanila, sino dito may kaldero sa bahay? Siyempre, automatic, ito naman, may kaldero kami. Sino may banyo? Sino makasalanan dito sa inyo? Ganun tayo. Ako, Pero Nagko-connect ka talaga sa tao. Pag nakakonect ka na, di nakakonect na kayo lahat na makasalanan. Dadalhin mo na ngayon yung saving grace ni Jesus, the love of God sa second night. Na yung pag-ibig ni Lord. Talagang umaabot yan. Doon, pagpasikat niya ng araw para sa mga masama at sa hindi masama. Pagpaulan niya doon sa mga matuwid at hindi matuwid. Ay ngayon, kung matuwid lang ang tatanggap at mabuti, sinong tatanggap nun? Kung yun lang ang Wala, pauunan niya, wala. siyempre walang tatanggap. Ganon nag-i-extend yung pag-ibig ni Lord sa mga tao. Kaya may in love yung mga tao. Fortnite pa lang magpapabaptize na. Hindi, next week na tayo. Marami pa tayong pag-aaralan. Kuya Ipe, yung resurrection, pwede na din natin makuha. Yung resurrection of Christ, pwede makuha din sa sanctification niya sa taas para sa Christ righteousness. Ano, no? Yung, di ba, death, birth and life and death of Jesus Christ and resurrection. Yung resurrection, pwede natin makonect sa sanctification ni Christ ngayon sa most holy place for our Christ righteousness. Pwede din siya makonect. Yung resurrection niya, yung pag-resurrect niya. Connected talaga yan kasi So, yung para sanctification, natin most malaman holy place. na righteous tayo kay Jesus,
Yun ang ginagawa niya doon sa langit, defending our case against Satan na righteousness ang issue eh. Sa most holy place, sanctification. Oo. Kaya Oo. i-clarify ko lang. Oo. Lahat yan, birth, life, death, and resurrection, puro yan righteousness ni Jesus. Mm-mm. Paano naging righteous yung birth ni Jesus? Kasi legally qualified siya to be our representative. Yung perfect life niya, na-meet niya yung righteousness of the law. His sacrificial death, na-meet niya yung justice, kaya correct, right act na naman yun. Mm. Yung resurrection niya, kaya righteousness yun, kasi yun ang resibo na tama ang ginawa niya. Lahat yan. Pati yung priestly ministry ni Jesus Christ doon sa langit, puro righteousness of Christ yan. Kaya ang righteousness ni Jesus Christ, yun ang foundation ng kaligtasan natin mula sa justification, sanctification, hanggang glorification, hanggang second coming. Iisa lang ang foundation natin, Christ our righteousness. Yan din ang declaration of third angels messages. Then yan ang message sa lettering to enable the Holy Spirit. And yan, ang effect yan ang loud cry. Oh. Kasi yan ang i-sermon ko ngayong Sabado eh. Kaya i-connect ko yan na declaration of third angels messages is Christ's righteousness. From 1844 is justification by faith. Tapos pag yan ang message ng third angels message, pag tinanggap yan ang letter rain message yan. Pag tinanggap mo yan para ma-enable ang Holy Spirit, then ang effect yan is a loud cry na tulad ni John na calling for repentance sa first coming ni Christ. Tayo naman calling for the second coming of Christ for the repentance. Amen. So praise the Lord. Tahimik yung dalawang babae natin Sister Eda. Si Ma'am Vanjie nandyan Oo. Pupunta ka ng Capiz, tsaka sa kay Ma'am Vanjie pupunta ka rin, di ba? Ano na yung update ng natin? Nakausap mo na sila? Si Harry? Iniintay lang nga ako eh. Yung binigay ni Remy na itinerary, yun na yung susundin natin. Tayo lang naman na mag-a-adjust kay Ray. Kasi siguradong mauuna ka sa pag-uwi kaysa kay Ray. Magtatagpo kayo doon sa lugar, sa Palawan na kayo magtatagpo sa Bulangan. Oo. Tapos sa Capiz, tsaka sa Bohol. Hanggang Bohol ba sasamahan ka ni Harry? Oo. Tsaka na natin i-discuss yan. Kaya sa Capiz lang siguro? Sa Capiz o ano? O Capiz. Altabas. Altabas, Oo. Yung Bohol hindi, ewan ko kung sigurado ba yung Bohol? Natawagan natin siya. Sa akin yung messenger niya eh. Sino to? J-Lord? Gaylord? Si Laylord. Laylord? Sayang naman yung... Tignan natin kung anong kalooban ng Panginoon. Sige, kung wala na. Dito Ano na yung muna subject mo bukas? Bukas ituloy natin yung last part ng sa 144,000 characteristics. Paalam na si Robert. Mag-pray muna tayo. Robert. Si Hingin natin. Robert ang magpipray eh. Ka magpe-pray? Si Robert. Nakamute ka. Si Brother Louie na lang. Kapag napag-pray, panay ka na lang turo. Sa bakery yata si Robert. Sa bakery. Dito ako eh. Kaya mahirap. Maingay nga. Ikaw na, Brother Ariel. Okay lang ba? Okay lang. Let us pray. Dakila naming Ama, maraming salamat sa pagtitipong ito na kung saan ay ikaw ang tampok ng usapan na tanging ang iyong pag-ibig ang dapat naming ipamulat sa aming unang-una sa aming sarili at maging sa aming mga kasalamuha sa buhay, sa aming pamilya at lalo na sa mga taong nakikinig sa mga salita
na nanggaling sa Biblia at kami ang inyong ginamit na messenger upang ibigay sa kanila ang salita. Dakilang Diyos, nawa po sa pagbibigay ng mga salita, hindi po ayon sa aming mga sariling pag-iisip, kundi kung ano po ang binibigkas ng banal na kasulatan at upang magkaroon ng pag-iisang isipan, pag-isang damdamin kung saan ikaw ang Diyos na nabuhay bilang isang katulad namin na mababa pa sa anghel. Kung saan ang iyong bugtong na anak sa kanyang pagbibigay ng kaalaman sa amin tungkol sa iyong karakter ay ginawa niya ng katuparan sa cross ng Kalbaryo. Sa bawat patak ng dugo, Panginoon, kami po ay inanyayahan niyong makapiling at ang inyong pangakong merong lugar para sa amin sa langit. Pagkos, Panginoon, ang aming pong hangarin ay hindi man kami karapat-dapat sa inyong pagmamahal, kami po ay inyong minahal. Kung kaya kami po ay natuto ding magmahal sa inyo, maging sa aming mga kasama, mga kapatiran sa pananampalataya. Sa paghihiwa-hiwalay po namin sa araw na ito ay nihingi po namin ang patnubay ng banal na Espiritu sa aming mga gawain, sa aming mga pananalita na kung saan kami po ay magyayakag na patungo sa inyong kabutihan. Dahil sa itong salitang ito, Panginoon, nawa po kami po ay lumago, pang kami po ay kakitaan na kaya kami nagkaganito ay dahil sa inyong pagmamahal. Batpusan ng bawat isa na nakikinig ngayon, maging ang kanila, 10 ng kanilang pamilya, Panginoon, at kanilang mga sinasakupan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong si Kristo. Amen. Amen. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Pastor Okay, Joel, Thank you. Brother, Kuya Pipes, Brother Ariel, Sige, sige. Owen. See you tomorrow. Brad Scorpio,